Welcome sa ating bagong pagtatalakay. Ihanda na niyo na ang inyong mga imahinasyon dahil mayon, dadalhin ko kayo sa isang napaka-epikong paglalakbay pabalik sa panahon kung kailan ang ating mga dalampasigan ay literal na pinoprotektahan ng mga higante. Ngayon, hihimayin natin ang isang nakakabilib na alamat mula sa mabatong baybayin ng Pangasinan. Makikita niyo na ang mga ito ay hindi lang simpleng kwentong pambata, kundi mga salaysay na talagang naghubog sa kultura, geografiya at kasaysayan ng buong probinsya. So, handa na ba kayong malaman kung bakit ganito ang hugis ng ating mga dalampasigan? Tara! Naisip nyo na ba o narinig nyo na ba yung tungkol sa mga higanteng nagbantay sa ating mga baybayin noong unang panahon? Isipin nyo yung eksena, mga dambuhalang nilalang na naglalakad sa tabing dagat habang humahampas ang napakalakas na hangin at mga alon. Nakakapanabik, di ba? Kadalasan kasi pag nanunood o nagbabasa tayo, ang mga higante ay madalas kontrabida. Sila yung mga naninira ng nayon at kinatatakutan. Pero teka, paano kung baliktarin natin ang kwento? Paano kung sila pa nga ang mismong dahilan kaya naging ligtas at nakatawid sa matitinding panganib ang ating mga ninuno? Okay, simulan natin. Unang kabanata, kilalanin natin si Bangwi, ang tagapagbantay ng kanluran. Bago tayo lumalim, kailangan muna nating silipin kung paano hinati ang teritoryo noong araw. Kumbaga, may mga naka-assign na pwesto. Kung sa gitnang bahagi ng Pangasinan ay mas kilala yung higanting si Soltong, sa kanlurang baybayin naman may isang pangalang tumatak talaga sa puso ng mga tao. Walang iba kundi si Banggi. Bale, si Banggi ang bukod tanging nakatoka sa kanluran at sa kanya iikot ang buong kwento natin ngayon. Ang paghahating ito ang nagbalanse sa proteksyon ng buong probinsya. So, sino nga ba talaga itong si Bangwi sa likod ng nakakalula niyang laki? Ayon sa mga sinuunang tala, pinili niyang tumira sa malalaki at tahimik na kuweba malapit sa dagat. Taliwas sa iniisip natin na maingay o magulong higante, si Bangwi ay napaka-chill. Gentle giant, ika nga. Ang pinakapaborito niyang gawin, umupo lang sa labas ng kuweba niya, makinig sa alon at manood ng sunset. Hanggang dun lang. At kahit na takot sa kanya ang mga mananakop, mahal naman siya ng mga katutubo doon. Tinuring na siyang pamilya dahil sa kanyang wagas at malalim na malasakit sa mga tao. Dito na tayo sa ikalawang kabanata, ang pagiging tagapagtanggol niya ng mga pampang laban sa kalikasan. Grabe itong process niya para magprotekta. Tingnan nyo, imagine nyo may paparating na napakalakas na bagyo. Imbes na mangtago, haharap si Bangwi. Unang hakbang, tatayo siya alang tuwid sa dalampasigan. Pangalawa, itataas niya yung dambuhalan niyang mga palad para literal na harangan at saluhin ang mga higanten alon na pwedeng bumura sa mga nayon. At ang pangatlo, na sobrang talino, ibababaon niya ng mabuti yung mga paa niya. Take note, yung mga paa niya ay kasing laki ng malalaking bangka. Ginagawa niya itong pundasyon sa buhangin, kaya kahit anong lakas ng unos, safe yung mga tao dahil nakatayo siya bilang isang buhay na pader. Ikatlong kabanata na tayo at dito mag-iiba ang ihip ng hangin, ang pagdating ng mga pirata. Alam naman natin na hindi lang bagyo ang kalaban. Pagsapit ng takip silim, may namata ang 12-12 ng barko ng mga walang awang pirata. Papalapit sila ng papalapit. Siyempre, kabadong-tabado na yung mga tao sa nayon dahil wala silang laban dyan. Pero pagdating ng hating gabi, yumanig ang lupa. Lumabas si Bangwi at yung mga mata niya nagliliyab na parang mga naglalakihang parol sa dilim. Ilang segundo lang, huminga siya ng napakalalim at umihip. Isang napakalaking buhawi ang lumabas sa bibig niya na bumasag sa mga barko ng pirata. Pagsapit ng umaga, yung mga hindi nakaligtas, dahan-dahan niya silang binuhat at inilagay pabalik sa malalim na dagat. Walang espada, walang kanyon, hininga lang niya at matinding determinasyon. Dahil sa nangyari, no way na may susubok pang lumapit. Simula nung gabing iyon, wala na ni isang mananakop o pirata ang naglakas loob na gumalaw sa teritoryo niya. Napatunayan ni Bangwi na hindi siya kayang tapatan ng kahit anong armada. At dahil dito, naging simula ito ng isang mahaba at ginintuang panahon ng peace and prosperity para sa mga mangingisda doon. Dumako na tayo sa ika-4 na kabanata, ang dakilang sakripisyo at ang pinakamabigat na pagsubok. Kagaya ng makikita natin sa maraming kwento ng kabayanihan, laging may isang ultimate test, di ba? Wala na ngang pirata, pero mas malala ang dumating.
biglang nagkaroon ng dambuhalang lindol, walang warning. Sa sobrang lakas, literal na nagsimulang gumuho ang mga bundok. Ang mga tao sa kapatagan ay nalagay sa sobrang laking panganib na matabunan ng buhay ng mga naglalakihang bato. Isang apokaliptikong eksena na parang imposibleng maligtasan. Walang time para mag-isip o tumakas. Sa gitna ng nakakabinging ingay ng gumuguhong lupa, ano ang ginawa ni Bangui? Ginamit niya yung sarili niyang katawan. Tumayo siya at sinalo niya lahat, ang mga malalaking bato at libo-libong toneladang lupa na pabagsak sa niyon. Imagine niyo yung bigat ng isang buong bundok na bumabagsak sa likod mo. Yung sakit, yung bigat. Ibinuhos niya lahat ng lakas niya sa sandaling iyon para lang masigurong hindi matatabunan ang mga taong tinuring niyang pamilya. Ngayon, ang pinaka-interesting dito ay kung paano ito nag-connect sa totoong mundo natin. Dahil sa sobrang tagal at bigat ng sinalo niya, unti-unting naging bato ang buong katawan ni Bangoy. Dito na pumasok yung modern geography. Yung dambuhala niyang braso na pumipigil noon sa alon, yan na ngayon yung mga nagtataasang pader na bato sa mga bayan sa tabing dagat. At yung likod niya na sumalo sa guho, yan mismo yung mga burol na makikita nyo sa kanlurang bahagi ng probinsya. Mind-blowing, di ba? Ang totoo, hindi siya namatay. Mas malalim ang nangyari. Siya mismo ay naging lupain na matagal na niyang ipinagtatanggol. Nag-iwan ito ng permanenteng koneksyon sa pagitan ni Bangoy at ng bayan niya. Tuwing tumatapak ang mga tao sa burol na iyon ngayon, literal na tumatungtong sila sa likod ng mapayapang higanting nagligtas sa kanilang mga ninuno. At para sa ating ikalimang kabanata, alamin natin ang pinakaaral ng alamat na ito. Basahin natin ito. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa laki ng atawan, kundi sa laki ng hangaring tumulong at magsakripisyo. Kahit na higante siya, hindi yung malalaking braso niya o paa ang pinakamalaking bahagi sa kanya, kundi yung puso niya. Ang wagas niyang malasakit, iyon ang mismong kaluluwa ng kwentong ito. Kaya hanggang sa ngayon, ang pangalang Bangui ay isang walang kupas na simbolo ng proteksyon sa rehiyon. Hindi ito nakalimutan. Patuloy itong ikinukwento dahil pinapaalala nito sa atin na ang pagiging bayani ay hindi laging tungkol sa pakikipag-away, kundi sa pag-aalay ng sarili para sa mga mas nangangailangan ng tulong natin. Kaya iniiwan ko kayo ng isang tanong na pag-isipan nyo sana. Ang mga anyong lupa ba dyan sa paligid nyo ay may mga nakatago ring kwento? Sa susunod na tumingin kayo sa isang tahimik na burol, sa bundok o sa tabing dagat, tanungin nyo ang sarili nyo, ano kaya ang lihim na kasaysayan nito? Patuloy tayong maghanap at buksan ang ating isipan. Maraming salamat sa pagsama nyo sa ating pagtalakay na ito hanggang sa muli nating pagsusuri. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.